Kamusta pong muli mga katambay? Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat sa amang pong sulok na mundo. Tayo naroroon mga kababayan. Sana po'y maingatan tayo. Samahan niyo po ako muli mga tambay. Dito po sa kukumentuhan po natin sa nangyari po at kaganapan po sa ating bayan, sa ating bansa. At siyempre po, noong nakaraang araw lang po mga tambay, bago po ang undas, talagang binagyo po tayong napakalakas. Super typhoon po mga tambay. I think signal number 5, si Leon. Nadali po ito ang northern part po ng ating bansa, sa Luzon, at lalong-lalo po ang Batanes mga katambay. Pero sa kabila nun, di ba, may issue po ang ating presidente, di ba? Sa kasagsagan daw po ng typhoon, ang presidente ay nasa kasalan mga katambay. Sa kasalan daw po ng isang representative ng Davao na si Migs Nograles, congresswoman mga katambay. Yan po ang topic natin, Batanes mga katambay. Super typhoon. Ngayon po, talagang napakabilis po yata umaksyon. Dahil noong nakaraang araw po mga katambay, nananawagan po ang LGUs. Nasaan daw po ang tulong? Ang LGUs po, lalo po ang gobernador po ng Batanes, si Governor Malu Cayco, ay nananawagan na po ng tulong sa nasyonal. Kinakapos na po sila ng kanilang mga relief na pantulong po sa kanyang kababayan sa Batanes. Wala pa raw po ang suporta ng Bagong Pilipinas. Nasaan po kaya ang suporta mga katambay ng sinasabing Ayuda Nation na napakahusay pong magpamigay ng ayuda kahit walang sakuna? Ngayon naman pong may sakuna, ay nasaan po ang ayuda mga katambay? Ang sakuna, kailangan po ng tulong ng mga kababayan natin, lalo po sa Batanes. Hindi lang po Batanes mga katambay, marami pang part yan. Nandiyan pa po ang Cagayan, di ba? At pati po yata ang bayan ng Pangulo, ang Ilocos Norte, at bayan ni Chabet, Ilocos Sur. At marami pa po mga katambay, I think part ng Aurora, basta yung mga dinaanan po ng super typhoon. Pero ito po ang kailangan tulungan po, ang Batanes po. Ito po, pakinggan po natin ang balita ng report po sa Batanes at komentuhan po natin mga katambay. Nagkukulang na ang mga family food packs na ipinamimigay sa mga nasalanta ng bagyo sa Batanes. Dahil dito, nanawagan ng tulong ang lokal na pamahalaan ng probinsya sa national government ng karagdagang tulong para sa kanilang mga residenteng lubhang naapektuhan ng bagyong Leon. Ayon kay Batanes Governor Marilu Cayco, ang kakulangan ng food packs ay dahil sa magkakasunod na bagyong tumama sa kanilang lalawigan. Sunod-sunod kasi yung bagyo na dumaan sa amin, kaya po ay wala akong nakakarating na barko. Nanawagan na po ako sa DSWD at saka ho kay Yusef Nepomuceno at saka ho kay Secretary Isidoro. Sana po may makapagpadala ng C-130 dito para makapagpadala po ng family food packs po dito. Yan po mga katambay, C-130 po ang kailangan po. Kasi alam naman po natin ang transportation po na mabilis sa Batanes ay eroplano po mga katambay. C-130 daw po, Mr. President, ang kailangan po. Nananawagan na rin po sa DND, Secretary po, Teodoro. Yung suporta po, lalo po sa DSWD, mga Secretary, Mr. President, isama na po natin ang nagpapaka-presidente po yata, ang binansagang pong tambaluslos ng Vice President. Baka maunahan pa tayo ng Office of the Vice President. Nakakahiya po. Lahat po ng asset ng gobyerno ay hawak po ng Pangulo ng Pilipinas. Baka po mauna pa ang Vice President. O baka meron ng tulong ang Vice President doon sa Batanes. Nasaan po ang ating gobyerno? At wala pong inaatupag po ngayon kung hindi po paghuhukay ng patay. Ang inaatupag pong issue ng ating pamahalaan. Ang pagpugot ng ulo. Ang issue po sa institusyon ng Kamara, Duterte. Nasaan na po ang magagaling nating congressman, ang magagaling na senador? Meron tayong mga kababayan na sinalanta ng Super Typhoon Leon sa Northern
lalo sa Batanes, mga katambay. Nananawagan na po si Governor Marilu Cayco, ang mga LGUs po ron. Nagkasunod-sunod po ang bagyo nila, pero wala pong pamahalaan doon. Mukhang hindi po nakaredy yata sa Bataan ang pamahalaan, mga katambay. Dahil nangihingi na po ng suporta, karagdagan tulong po sa nasyonal, dahil nauubusan na po sila ng kanilang itutulong sa kanilang mga kababayan at kababayan natin sa Batanes. Pilipino rin po yon, Mr. President. Pilipino rin po ang tao sa Batanes. Kailangan din po ng tulong. Taxpayer din po. Meron din pong contribute sa pamahalaan ng Batanes, mga katambay. Nasaan po yung sinasabi ni Kamanong? Yung grupo po ni Tambaluslos, ayon sa Vice President. Nasaan po yan? Napakagaling po yan. May kasama pong isang damukal na congressman yan at mga senador. Pag yan po ay nagbibigay ng ayuda sa ating mga probinsya, bakit kaya hindi puntahan ng mga sinasabing ayuda nation ang Batanes ngayon? Ngayon po nila kailangan. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Hindi po yata nakaprepare ang ating pamahalaan sa mga pumapasok, lalo po sa ganitong super typhoon. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, wala kang maririnig na merong LGUs na nananawagan sa pamahalaan. Dahil malayo pa ito na paghahandaan na kasama ng LGUs. Kasama, lahat sila'y gumagalaw kasama ang buong puwersa ng pamahalaan at mismong presidente ang nakatutok dito, hands-on, sa mga kalamidad na nagdadaan sa ating bansa. Pero ngayon, mga kababayan ko, nakakahiya. Sa kabila ng ang mga ating mga leader ay napagkikita sa mga telebisyon, mga naangise, nagpunta sa mga kanilang puntod, dumalaw sa kanilang mahal sa buhay, pero merong isang probinsya na kailangan tulungan at mismong nananawagan na sa mga ahensya. DSWD, nahandyan ang mga tulong. Kasama din po tumutulong dyan ang speaker gamit ang DSWD. Di ba? Siyempre po, ang National Defense po natin. Secretary Gibo, meron po tayong mga aeroplano hawak, Secretary. C-130 po ang hinihingi, ang ipagamit daw po para sa agarang tulong na maibibigay po sa kanila sa Batanes. Nakakalungkot lang po, no? Yung mga ganitong pahayag na hindi po natin ito na-experience at nakita sa dating Pangulong Duterte. Yung ganito po na problema na ilang araw na po ito, mga tama. Ilang araw na rin po nagdaan tong bagyong Super Typhoon Leon. Hindi lang po kahapon ito, noong mga nakarang araw, pero may balita pa po kahapon. Balita po ito kahapon eh. Balita po ng news. Mga tambay. Sana meron na pong pumunta ron. Yung pinakabalita, antimano, umaksyon po sana agad. Para po sa kababayan natin, mga katambay, sa Batanes. Nakakalungkot po, no? Pagdating po sa mga okasyon, sa mga party, sa mga kasalan, di ba? Sa concert, sa travel, bibilis po ng ating pamahalaan yata. Pagdating po yata sa party, mga fireworks sa Malacanang, party sa Malacanang, birthday, kasalan, di ba? Isang damukal na party, ang bibilis po umaksyon ng pamahalaan, mga katabay. Pero pagdating po sa sakuna, mukhang hindi hands-on ang pamahalaan, mga katabay. Magugulat ka pa. Dumaan na ang malakas na bagyo. Bagong gising lang ang Pangulo, mga katabay. Noong nakaraan, hindi pa super typhoon, mukhang hindi pa napaghandaan si Christine, di ba? Sa bagay, yung kay Christine kasi, sa kay Karina, kahit naman anong paghahanda mo ron at pagmamalaki, kung wala naman silbi ang iyong proyektong flood control, talagang lulubugin ang buong Pilipinas. Nakita naman po natin ang Bicol, ang rehiyon ng Bicol, nilubog. Ang Luzon, di ba? Nilubog ang Metro Manila, di ba? Bulacan, di ba? Rizal,
Pambihira. Oh. At marami pang lugar. Kasama ang Bataan, nilulubog. Pampanga, binabaha. Nueva Ecija. Di ba? Hanggang Panorte. Ngayon, papunta na po ngayon. Batanes naman po. Mga katambay. Pero ang pamahala natin, ano kaya? Nauubos na kaya ayuda? Kaya po, napakabagal po ng pag-response po yata ngayon ng Ayuda Nation natin. Kasama ang DSWD. Nagtatanong lang po si Kamanong. Doon sa mga kababayan natin na wala pong nararanasan sa lanta, bilis po natin magbigay ng ayuda. Pinagmamalaki pa natin yung ayuda. Di ba? Dahil ilang taon na pong ginagawa ito ng DSWD kasama ang speaker na lagi natin nakikita sa Ayuda Nation. Pero ngayon, bagyo, kahit sa bagyo, sa Bicol, hindi natin nakita ang Ayuda Nation doon, mga katambay. Nagpadala lang po ng mga truck. Gulay pa yata ang karamihan pinamimigay. Gulay, mga katambay. Grabe. Samantalang ang Vice President, 16-wheeler na truck, punong-puno po ng ayuda. Ang sinasabing pang-relief sa mga kababayan natin na salanta, nakabox na. Kompleto nakabox, mga katambay. Samantalang yung sa kanila, ikaw pa yata magbabalot ng gulay, mga katambay. Grabe. Sa kabila ng bilyon ang hinahawakan nila. Samantalang sa opisina ng Vice President, iniipit nila. Pinabababa nilang pilit. At parang gusto pang maging zero budget ang opisina. Samantalang pinakamaraming offices, satellite ang Vice President sa buong Pilipinas na lahat po'y nangunguna lahat sa pagtulong lalo po sa ganitong mga pagkakataon sa ating bansa. Ang kalamidad. Di ba? Nangunguna lagi ang opisina, ang satellite office po ng Office of the Vice President. Pero sa kabila nun, pinupolitika po nila yan. Mayroon po silang mga question dyan. Pati po ang renta, namamahalan pa sila. Pero yung mga proyektong nauubos ang pera natin, hindi sila nangihinayang. Samantala yung ginagawa ng Vice President na pagtulong sa ating mga kababayan, kinaiinggitan, pinupolitika pa at ginagawa pa ng issue para ma-impeach, mga katambay. Ayan po, nabanggit ko lang po, mga katambay. Ayan po, mga kababayan ko. Mga katambay, yan po ang kaganapan po. At mismo po ang gobernador ng Batanes na ang nananawagan sa national ng karagdagan tulong kasi yung kanilang pondo o yung kanilang reserve o stock talagang naubos na at kailangan na ng tulong galing sa national. Talagang mabigat po ngayon, mga tambay. Kasi nga tama pala yung tama pala yung kumakalat, yung kumakalat na balita sa social media. Kasi hindi naman po binalita ng mainstream media yun. Yung kumakalat, di ba na-i-vlog na rin natin, yung kumalat po sa social media na ang Pangulo ng Pilipinas, kasagsagan ng Super Typhoon, ay nakikipag-celebrate na handun sa kasalan, mga tambay. Hindi natin alam kung siya ay nag-anak ng kasal, mga tambay. Kaya yun po, hindi po natutukan ang Batanes, mga katamay. Dahil busy po yata sa kasal. Kaya ito po, sana itong panawagan ng gobernador, hanggang na ibinablog natin, sana nahando na po ang tulong. Nahando na po sana ang tulong. Dahil mga kababayan po natin, kapwa natin Pilipino yun, na kailangan po mabigyan po. Agaran, mabilis ang tugon. Dahil yan po ang trabaho ng gobyerno. Gobyerno po ay yan po ang talagang unang tutugon sa mga Pilipino, lalo po sa ganitong sakuna. Hindi po sila buhay-hari. Hindi po sila ang pagsisilbihan natin. Sila po ang magsisilbi sa atin. Yan po ang kanilang sinumpaan na tungkulin sa atin. Ang halal ng bayan ay maglilingkod sa tao. Hindi ang tao ang maglilingkod sa kanila. Di po ba? Pero ngayon po, nakikita po natin, pagdating po yata sa kalamidad, mukhang napakabagal po yata. Mukhang napakabagal maglingkod po yata nila, mga katambay. Yung sinasabi nga ni Kamanong, mas mabilis sila sa party. Lalo sa travel.
Napakabilis nila riyan, mga katambay. Sa mga party, travel, kalayawan, concert, diyan mabilis ang ating gobyerno yata. Muli po mga katambay, dalangin po at loobin po sa mabilis na sana po matulungan po ang ating mga kababayan sa Batanes, mga katambay. Dahil napakatindi po at napakalakas po ang nangyari po at nagdaang bagyo po sa kanila. Super typhoon po. Kaya nakakaawa po. Mula po sa inyong kababayan, mula po sa aking puso, ay dalangin ko po ang kaligtasan at matugunan po ng mabilis ang pangangailangan po ng ating kababayan sa Batanes. Dalangin po na inyong lingkod ni Kamano ang kaligtasan po ninyo, mga kababayan ko sa Batanes. Taste lang po. At baka po loobin na makonsensya po ang ating taong gobyerno at bilisan po nila ang pagtugon po sa inyo. Sana po makonsensya po sila. Governor Marilu Cayco. Maraming salamat po muli sa mga naagusto po ng ating malit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po mga tambay sa mga nagla-like, share, and subscribe and comment. Maraming salamat po. At isama po natin sa dalangin ang mga nasalanta po ng Super Typhoon na maingatan po sila. Paalam po. Bye-bye. Ingatan nawa.